Lord. Everybody says, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Isa pong karangalan ang makatayo ko dito sa likod ng kulito. To God be all the glory. Gusto po ang bawat isa sa inyo? Amen. I hope okay lang po kayo. At gusto nyo pang makinig ng salita ng Diyos. And kindly turn to your neighbor and say, kung ayaw mo, ako gusto ko. Ayaw ko. Praise the Lord. At hinihiling ko na tumayo ang bawat isa. Ay, sisimula na mga kapatid. Reading at 1 Samuel 17:45 verse 45 to 47. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. 46. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee. And I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And the last verse, and all assembly shall know that the Lord sitteth not with the sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. So let's have a short prayer, mga Nakitang Diyos, mga Panginoon sa lahat, pinupuli ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito. Lord, ikaw ang siyang mag-bless ng iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo, Lord, para sa iyong kapulihan, Lord God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos na Panginoon. Let's worship the Lord in His praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. So let us begin with a joke. Yan. May nabasa po ako sa Facebook. Nakita ko lang to at related siya sakto-sakto sa topic natin. Ang sabi ng boy, Hi crush, pwede bang manligaw? Dahil si girl, born again siya, Christian siya. Sige nga, favorite Bible verse mo. Sabi ko ng boy, David versus Goliath. Nagsabi naman yan ng nuggets. Praise the Lord. Now we'll talk about the story of David and Goliath. Palakpakan muna natin si Lord. Praise God. Minsan ba sa buhay mo, naramdaman mo lang you're not enough? Like others look at you and say, ito lang siya. Yan lang siya. At maaaring nasabi na ninyo sa inyong mga sarili, ito lang ako. Ito lang. Lord, ito lang. Today, we are going to talk about someone who everyone thought was just a boy. But God saw a giant's lair inside of him. Praise God. So the story of David and Goliath is not just about the sling and stone. It's about how God can turn your eternal into something powerful. Let's love our hands to Jesus. And let me introduce to you the title. Lord, eto lang. Praise God. So in the story, there is a territorial conflict between two nations, and these two nations are the Philistines and Israelites. So the Philistines are known for being strong warriors, and these are the enemies of Israelites. At isa sa mga sikat na Filisteo ay si Goliath. The goal of the Philistines is to defeat the Israelites para alipinin nila ang mga ito. On the other hand, we have Israelites. These are known as God's chosen people who worships one true God, at si David ay isang Israelita. Ang same goal ng mga Israelita, alipinin ang mga Filisteo. Praise God. So, kaunting background lang sa ating mga characters. Alam ko mga kapatid na alam nyo na kung sino sila. Goliath is a Philistine that shaded mula sa bayan ng God. Ang takad niya ay 9 feet tall and 9 inches at kung i-convert natin sa meters, 2.97 meters. So, he's considered a giant. At puno ng tanso ang kanyang katawan, pati yung baluti niya, yung katasag niya, puno ng tanso mga kapatid. And in fact, nasa mga
57 kilos ang kanyang kasuotan. At hindi lang yun, meron pa siyang alalay sa unahan na tagadala ng kanyang talasan. And on the other hand, si David. David is an Israelite. He's a young shepherd boy who plays harp. He's the son of Jesse, isang Ephratita mula sa Bethlehem. Jesse is the father of David and he's already weak nang dahil sa kaniyang katandaan. Walo silang magkakapatid. Si Eliab, Abinadab, Shama, sila yung tatlong pinakamatanda na kapatid na kasama sa labanan. Si David ang bunso at siya yung nangangalaga ng tuwa. So, nangyari ang labanan sa Valley of Elah. Everybody say Valley of Elah. Valley of Elah. Praise God. So, hindi ko siya mapinpoint mga kapatid. Kung nakikita nyo, banda dito, nagkakampo ang mga Filisteo at sa kabila naman ang mga Israelita. So, sa pagitan nila may tinatawag na Valley of Elah. Praise God. Everybody say Valley of Elah. Valley of Elah. Amen. 40 days nang hinahamon ni Goliath ang mga Israelita hanggang sa inutusan ni Jesse ang kaniyang anak na si David na dalhan ng pagkain ang kaniyang mga kapatid sa kampo. At pagkatating na David sa kampo, mga kapatid, narinig ni David ang usapan na kung sino man ang makakatalo kay Goliath ay may gantimpala. At may handa si David at kinalaban si Goliath. So we have 3 main points here na kailangan natin tandaan. First, is God gives courage even when you have little. Amen. Sabi sa verse 45, you come to me with a sword, but I come to you with the name of the Lord. Imagine, yung boses ni Goliath ay napakalalim, napakalaki, at umaalingaw sa matataas na burol. At ang kanyang boses ay nagdulot ng takot sa bawat puso ng mga sundalong Israelita. Marahil pati na din sa mga sundalong Filisteo. Meanwhile, ito naman si David, yung tinig niya ay parang isang binatilyo. At marahil pa ngayon tumipiyok ang kanyang boses. Amen. Tuba, Pastora Eli. So tumawag po ang mga Filisteo nang marinig nila si David at ang mga Israelita naman ay natakot at nahiya. Ang sabi pa sa versikulo, at ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamak. Na para bang, sinasabi niya, ang gaganda ng mga suot mo, Ginoo, pero ako'y may taglay na higit pa sa lahat ng iyan. So pagkakita pa lang ng mga Filisteo ay kinutiyari na ito, nilait, tinawanan, at marahil lang sinabi pa nila. Tapos na yung laban. Uwi na tayo, may nanalo na. At ang akala nila matatalo ni Goliath si David. Dahil siya'y maliit lamang at wala man lang kalasag na dinadamahan. Paano silang mag-isip? Praise God. At ang sabi naman ni Saul sa kanya, you're just a boy! Ano ka natin mo ron? Bata pa si Goliath. Nag-training na siya. Nag-gym na siya. Sir Faith. Praise God. Sabi naman ng mga kapatid niya, oh, ba't nandito ka? Hindi man nagpapantay ka ng mga tupa. Ang gagawin mo dito? Nanonood ka? Praise God. Minsan, kung sino pa yung kapwa ng believers, sino pa yung nagda-down sa ating mga at hinihintay tayong mabuwal. Praise God. Pero ang sabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Ako po ay lalaban sa kanya. Hinahabol ko at inaagaw ang mga tupa, hinahawakan sa mga pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at oso, sabi sa verse 30. Magsasabihin ko sa inyong mga kapatid, when the anyone mocks you, remind him, don't celebrate twos of my enemy. My God is not yet finished. Praise the Lord. Hindi ba tapos ng Diyos? Hallelujah. Si David, sa mata ng tao siya in-experience at walang laban. At ang alam niya ay ang pagkaroon ng tinalong dahil ito ang ginagawa niya sa kanyang mga tuwa. Pero sa mata ng Diyos, siya
ng Diyos ang willingness mo, mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. Si David, wala siyang sandata, wala siyang armor. At ito lang ang meron siya. Limang makikinis na bato at isang tirador. Pero alam niyo ba kung ano yung pinaka-the best on? Ay ang alam niyang kasama niya ang Diyos. David's courage was rooted in the Lord, not in himself. Zechariah 4:6 says, "Not by might nor by power, but by my spirit said the Lord of hosts." Hallelujah. The boldness we have does not come from us. It comes from Jesus alone. Sa buhay natin, mga kapatid, i-remind kita ng kapatid na tayo ng mga layuan also, na overcome natin ang mga iba't ibang klase ng problema. And hanggang na hindi natin ma-overcome ang mga susunod pa, kailangan natin kasama natin ang Diyos na magliligtas sa atin. Amen. Woo! Praise the Lord. The boldness we have is from God. And if God is for us, who can be against us? God's presence is greater than any oppositions in our lives. Let's give our hands to Jesus. The battle is the Lord's. The battle belongs to the Lord. Hallelujah. Matapos si David, amen? At alam niyo ang laban ay pag-aari ng Panginoon. At tutuloy natin ang kwento. At nang huli na ni David ang bato sa kanyang suko, nagsimula na ng targetin sa loob si Goliath. Gamit ang pinador. Target na! May subsugin, knife ito, nahigante, mga kapatid. At pagkatapos nito, kinuha niya yung tabak. Espadin mo lang yung pinubutan ang kaniyang ulo. At least, namatay siyang maangas, mga kapatid. Maangas. Namatay siyang may brass at costume. At take note, ginamit pa mismo ni David yung sandata ni Goliath upang patayin siya. Just like today, Satan uses social media para ma-addict ang mga tao nito. But God can also use these platforms to spread the good news. Praise the Lord, at lahat ng nasa media, tingay magsabi namin, alam ni David na ang tagumpay ay hindi dahil sa kanya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na lumalaban para sa kanya. Praise the Lord. Just like Gideon. Sino nga kilala kay Gideon? Amen. Hindi niyo pa kilala. Na isa rin ang mga Israelita. Sa gabi, sumalakay sila sa mga Midianita na kahit kakaunti ang hukbo nila, sila'y gumamit ng trumpeta para maging tulad marami sila. At dahil dito ay natakot ang mga Midianita. To make the long story short, pinagtagumpay sila ng Diyos. Sabi sa Judges 7:9, "For I have given it into your hand." The victory doesn't depend on numbers or strength, as the battle belongs to the Lord. Now, 2 Chronicles 20 verse 15, "For the battle is not yours, but God's." Amen? We don't have to rely on our own strength. Kaya naman mga kapatid, huwag tayo matakot sa mga problema, sa giants natin na kinakaharap natin sa ating mga buhay. Meron nga isang awitin na nagsasabi, "The Lord will fight for us. He is on our side. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here." Praise God. Let's love and praise you, Jesus. Hallelujah. And the last point, the victory was for God's glory. Ang tagumpay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa verse 47, "And all this assembly shall know, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel." Praise God. Ang buong pangyayari na ito ay nagpasikat kay David. Ngunit hindi ito para sa kanyang sarili kasikatan. Ginawa niya ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para sa sariling pangalan. Ginawa niya ito dahil nais niyang makilala ng buong mundo na may Diyos sa Israel. Sabi pa, at malalaman ng buong kapulungan na ito, sa puntong ito, tinutukoy ni David ay hindi literal na buong mundo, kundi malaman mismo ng bayan ng Israel na may
sabi pa, at ibibigay niya kayo sa aming mga kamay. Hindi niya sinabing, ibibigay ka sa aking kamay. Pansinin natin yung humbleness ni David. Ang layunin ni David ay makilala, malaman ang lahat na may Diyos ng Israel. At may taas ang pangalan ng Panginoon, hindi ang kanyang sarili. Minsan, tulad din tayo ng mga Israelita. Tayo mga believers mismo ay full of doubt sa kapangyarihan at kayang gawin ng Diyos. I remember last time, the first day ko sa Bible school, itanong si Pastor John sa Life of Christ. Sabi niya, sino maniniwala na hanggang ngayon kaya buhay ng patay ng Diyos? Tahimik. Kung nag-response, meron man, bumubulong. Amen, amen. So there's a lackness of faith in us. Lahat ng nakakaalala ay magsabi ng amen. Amen. Praise God. At kung itutuloy natin ang kwento, natalo ang mga Filisteo at naging alipin sila ng mga Israelita. Psalm 20 verse 7 says, some trust in chariots, some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Hallelujah. Others may depend on worldly things, but Jeremiah 17 verse 7 says, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Hallelujah. Patapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. We must like David, that he trusted not in weapons, but in the name of the Lord. Amen? Malapit na